tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Aba! Nagbakasyon lang, umaga na. Ayun. Biglang naging maaga. See you, Dens. 4 na minuto na, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Ito na ang mga pinag-uusapan. Mainit-init, kumukulo-kulo na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ano ang nangyari? PNP Chief General Nicolas Torre III sinibak sa pwesto ng Malacanang. Ronda Pilipinas. Dole, tiniyak ang kahandaan sa posibleng epekto sa Pilipinas ng panukalang Keep Call Centers in America Act. Ronda Pilipinas. Yan na naman kayo, ha? Ulat na mauubos na ang imported na bigas sa merkado, itinanggi ng Department of Agriculture. Ronda Pilipinas. 3 katao patay sa pagbagsak ng helicopter sa United Kingdom. Ronda Pilipinas. Game-winning layup ni Galoy naging susi ng tagig sa panalo nito sa kontra Pampanga. Ronda Pilipinas. Si Galoy kasi tagig. Yes. Mabubuo ba talaga ang LPA sa loob ng PAR at magtutuloy-tuloy ba ang masungit na panahon sa mga susunod na araw? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Hala, ano nangyari? Claudine Barreto na ospital dahil sa depression. Ronda Pilipinas. Ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery. Alamin na kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo ba na bukod sa mga aso at pusa ay maaari ring makakuha ng rabies ang taong nakagat ng Mickey Mouse o daga? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Pantawid Pamilya ang Filipino program o yung tinatawag na 4Bs. Tatanggalin na sa katapusan ng Agosto. Ha? Alamin kung tama o mali sa Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! 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 Kumusta na kayo mga congressman? Kumusta na kayo mga senador? Kumusta na kayo? Kumusta na ang hearing? Na kayo mismo ay dawit! Na kayo mismo ay dawit! Marami ho nagsasalita ng mga marami ng mga nagsasalita ng mga eksperto. Ha? Ito ba isa? Kapwa nila senador,
kapwa nila dating senador, kapwa nila kongresista, kapwa nila ex-kongresista nagtatanong. Bakit dyan? Bakit dyan ang hearing? Hindi ba damay kayo? Ito pa isa ito medyo ang gusto nating pag-usapan, Daryl. Sige. Yung pagbabawal na tumanggap ng campaign contributions na may kontrata sa gobyerno. Bawal. Paano pag napatunayan itong mga kontratista na ito ay merong campaign contributions na ipinagbabawal ba sa batas? Ay malalaman natin yan. Alam nyo, sa totoo lang, dapat gusto ko makausap si Attorney Makalintal, kaso busy ang lolo mo, ang senior citizen. Oo. Sabi ko, siguro mag-comelec tayo. Sabi ko kay Kuyang Drew. Sabi ko, mag-comelec tayo. Tapos tanong natin, kung matutuloy at malalaman kung ang mga kongresista na ito ay merong campaign contributions galing sa mga kontratista, meron pa bang matitira? Lagasan ang mangyayari. Bawal ho kasi. Bawal. Okay? Hindi lang Congress ang pinag-uusapan natin. Kung tutuusin, umamin itong si SP Escudero na meron siyang campaign contributions sa mga kontratista. Tama. Di ba? Paano ngayon yan? Umamin na yung lolo mo. Wala nang investigasyon. Umamin na. What's ngayon, next? dapat pala kausapin natin COMELEC talaga. No? So, paano? Ano yung implikasyon ng pag-amin nito si... Apakabait talaga. Tsaka considering na, diba, na-elect na siya So, nakaupo na siya. Correct. Nasa term, may pwede bang habulin Correct. sa kanya or what not? Tapos, babalikan ko ang aking katanungan. Yan. Ang aking katanungan, bayan! Ang aking katanungan, isang tumataginting na kapag napatunayan na merong campaign contribution ng mga kontratista na ito, ang tanong, may matitira pa ba? Ubusan na to! May matitira pa ba? May iiwan pa ba? Hindi ba kayo na iinggit kay Senator Ping Lacson? Wow. Sanding. Wala pa. 2 buwan naman ako pa si Senator. Wow. July, August. Magdadalawang buwan. Meron na. More than a month na. Eto na. Ibinulgar na niya. Hindi ba kayo nahihiya? Ayan. Talaga, alam nyo, ang gagaling ng mga netizen, lahat ng mga picture at saka mga video na may kinalaman ng congressman at saka senador sa mga kontratista nito lumalabas. Ang gagaling talaga. Isa-isang nag-appear. Huwag kayong magpapagod. Huwag kayong magsasawa. Pera natin yan. Tama. Hindi kanila yan. Pera natin yan. Tama? Exactly. Kinakaltas sa atin yan. Huwag kayong mapapagod. Huwag niyong tatanggalin yung Google Lens niyo. At inaalam natin kung magkano ang mga relo niya mga yan. Yun. Magkano ang mga suot na mga yan. Tama. Magkano pati yung mga cup nila na ginagamit nila sa golf. Magkano yung mga yan. Pati mga golf club, isama mo na. Yan. Ang tanong. Ang tanong. May makitira pa ba? Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIC News nationwide. And of course, live na rin tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Ang tanong, may makitira pa ba sa kanila? Ako si Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakasibak sa pwesto ni General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Kasunod nito, kinumpirma naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na General Torre, may kapalit ka na. May kapalit ka na. Eto na, papalitan ni General Jose Melencio Corpuz Nartates Jr. si PNP Chief. Una nang inatasan na Malacanang si General Torre na i-turn over ng maayos ang lahat ng mga bagay, dokumento at impormasyon kay General Nartates. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na dahilan ang Malacanang sa pagkakasibak sa pwesto ni General Torre. Ronda Pilipinas. Baka meron ng hawak na dahilan itong si Kuyang Gilbert Perdes. Sabihan niyo ako
I-flash report natin, ha? Gawin nating breaking, ha? Baka hawak na ni Gilbert Perez. Gilbert, baka meron na nasabi sa'yo na dahilan. Paki-shoutout nyo na sa amin dito. Shoutout mo na sa amin dito, ha? Para alam namin kung ano ang dahilan. Bakit nasibak itong si ano? Kanina pa kami nagre-research, wala kami makita. Mailap. Ayaw naman magsisagot itong sa mga telepono nila yung mga gusto naming tawagan. Ay nako, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Iniyak ng Department of Labor and Employment patuloy nilang pakikipag-ugnayan nila sa IT Business Process Management Association of the Philippines. Sa gitna ito ng posibleng masamang epekto ng panukalang Keep Call Centers in America Act na mahigit 1 milyong Pilipinong nagtatrabaho sa business process outsourcing industry. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Benny Leguesma, bagamat may nakalatag silang mga hakbang sakaling maisabatas ang nasabing bill, dapat ding maghanda ang mga maapektuang BPO. Kala ko mahanda kayo. At maghanda ang mga maapektuang BPO workers sa Pilipinas. Kailangan lang siguro ihanda po natin ang ating mga manggagawa na pwedeng maapektuhan in the event po na talaga maging batas yung panukalang Keep Call Centers in America. Sana yung anumang nakikita natin na pwede maging pinsala, wag sana magkatotoo at lalo pang lumakas kasi kailangan po natin ma-upskill natin ang ating mga manggagawa, ang ating mga kabataan. Sabi mo, Secretary, naka-ready tayo yung pala. Binibigyan mo ng babala. Siniguro naman ni Secretary Leguesma na sa kanilang ikakasa, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng trabaho sa mga maapektuhang mga Pilipino. Matatandaan nyo, nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulo. May direktiba hindi lamang sa DOLE, meron po sa DTI, sa DSWD, sa DOT at yung mga related na agencies may kinalaman po sa job generation at job creation. At ito po, sama-sama po namin tinitignan nang sa ganun ma-address po natin yung eventuality, assuming na magiging batas po talaga yung Keep Call Centers in America Act. O Secretary, yung AI hindi pa natin pinag-uusapan. Dati sabi mo naka-ready tayo, ngayon di pala. Ang dami nang naapektuhan ng AI tapos parating pa yung itong bill na ito ng Amerika. Yung pagkakahanda nyo ba, ganito rin ang paghahanda ninyo sa AI? Yan po ang tinig ni Labor and Employment Secretary Benvenido Benny Leguesma sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. May French fry ka sa akin, pare. Hindi, isang piraso lang. French fry, pare. Isang butil. French fry. Oo nga naman. Kasi pag Hindi naman marami, fries. Yun ang kanyang fries. Mahirapan ka ba? Hahatiin mo pa yung patatas no? Tanggap po tayo ng isang report. Ito na. Philippine National Police nananatiling tikom sa pagkakasibak. Magkamaniwala dyan, Jopel, alam na nila yan. Nananatiling tikom sa pagkakasibak sa pwesto kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Alamin natin ang report mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel! Wala pang ibinibigay na pahayag ang pambansang pulisya hinggil sa ginawang pagtanggal sa pwesto kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Patuloy na inaantabayanan ng mga mamamahayag ang tugon ni Torre at ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo hinggil sa kung may katotohanan o peke ang kumalat na dokumento na mula sa Malacanang na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad sa dokumento na ipapalit kay Torre bilang PNP Chief si Lieutenant General Jose Melencio Tateng Nartates Jr. Itinalaga sa pwesto si Torre nitong June 2, 2025. Nakauna ang PNP na naging hepe ng PNP, ngunit posibleng agaran ring mapalitan sa pwesto ni Nartates. Nakatakda na magsagawa ng pulong balitaan ang DILG upang talakayin ang issue ukol dito. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report! Ito na, baka gusto nyo malaman dahilan ng pagkakasiba kay General Torre bilang PNP Chief. Ito na, tinukoy ni Senator Lacson. Pakinggan, panoorin mula sa report ni Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, Ate Celi, go! Umakto beyond his authority o umabuso si PNP Chief Police General Nicanor Torre. Ito ayon kay Senator Panfilo Lacson ang rason bakit nasibak sa pwesto si Torre. Ayon kay Lacson, unilaterally o nag-iisang umaksyon si Torre sa pag-relieve sa kanyang second in command na si Police
Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Karaniwanaan niya na ang pagtatalaga o designation at ang pag-relief o pagsibak sa miyembro ng PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration, Deputy for Operation at Chief Directorial Staff ay dumadaan o dapat may clearance mula sa tanggapan ng Pangulo o kaya ay kahit sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at kalihim ng DILG. Ayon kay Lacson, kahit na binigyan siya noon ni dating Pangulong Joseph Estrada ng blanket authority sa pagpapatakbo at pangangasiwa sa PNP bilang hepe ng Philippine National Police, pero hindi pa rin niya ginamit ang kanyang absolute authority pagdating sa pagtatalaga ng mga miyembro ng PNP Command Group. Ayon kay Lacson, ang mahalaga ngayon ay matiyak ang maayos na transition at paglilipat ng command at authority sa pagitan ni Torre at sinasabing kapalit nito. Ito'y para huwag maapektuhan ang pang-araw-araw na operational activities ng PNP sa pagsusulong ng kanilang misyon na mapanatili ang peace and order para sa kapakanan ng publiko na kanilang ipinangako na poprotektahan. Ayon kay Lacson, sole prerogative ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ginawang pagsibak sa pwesto kay General Torre. Sinasabi na si General Jose Melencio Nartates Jr. ang ipapalit kay General Torre bilang hepe ng PNP. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yan. Bihira. Anong buwan ba siya kaupo? June. Dalawa. June 2. June, July, August. Mabot din ng 3 months. Halos. Ano ba ang pinakamaiksing serbisyo ng isang PNP chief? Parang hindi ako sure. Parang meron akong isang PNP chief na hindi siya natanggal kundi nag-retire. Kasi 'di ba nag-retire 'yun eh. Retirable kasi 'yan mga ganyang pwesto eh, 'di ba? Yan, 3 buwan. Wow. Pinakamaiksi yata. 3 buwan Maiksi. Okay. Pero ngayon siya na kasi less than 3 months. No. Yun lang. Tawagan mo nga si Baste. Joke lang ha. Kaya ka na naman ha. Joke lang. Kaya talaga Joke lang yan. Tawagan mo nga si Baste. Ning ning ning. Wait lang, tatawagan. Alamin na natin ang ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Okay, alamin natin ang live. Tawagan mo nga. Wala ringing, hindi sumasagot. Si Baste Duterte ay acting mayor, di ba? Yes. Tama, no? Acting mayor. Kasi si Pangulong Duterte ay nasa ICC. So, acting mayor siya. Yes. Okay. Wala, pero sinabi ko lang. Totoo naman, di ba? Totoo naman na siya ang acting mayor. Yeah, isa yung fact. Hindi yan fake. Alamin natin ang ating live. Ano kaya magiging panahon, ha? Sa palagay ninyo, ha? Sabi nga ni Pangulong Erap Estrada. Ayan. Alam mo, Erap. Alam mo, Erap, ang buhay ay weather lang. Di ba? Totoo naman. Yan nasabi. Alam mo, Erap, ang buhay ay weather lang. Yan nasabi. Sasagutin kita. Ano? Mga kaibigan, ito po ang Senior Bowman sa DWIZ. Ang layo na sagutin, no? May kanta si di ba? Yung kaibigan natin, si Mr. Noel Cabangon. Ay, oo. Panapan. Alam mo, nabanggit mo si Noel Cabangon, may naalala akong kwento pero wag na lang. Ganun ba? Mabait siyan si Mr. Noel Cabangon. Kahit makita mo sa mall yan, talagang napakagiliw. May dala bang gitara? Wala. Pero napakagiliw niyan. Talagang nagpapaselfie yung mama palagi. Panahon ang pagkakataon. Oh, yeah. Sabi nga ni Rap, weather. Sige, tuloy mo yan. Sapa. Okay, alam natin. Weather report, go!
Nako, eto na nga ang mga nag-aabang sa atin kung mga abangers, magandang umaga ho sa inyo ha. Ito po, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Base sa 10 a.m. Tropical Cyclone Formation Outlook ng Pag-asa, low pressure area pa rin po yung sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito over the coastal waters of Siruma, Camarines Sur. Ibig sabihin, nasa karagatan to malapit sa nasabing bayan. Ulitin ko po nasa may baybayin o karagatan ng Siruma, Camarines Sur. May katamtamang chance pa rin po na nasabing LPA ay mabuo within the next 24 hours bilang isang tropical depression o bagyo. Pero ang dahilan kung bakit hindi pa nagpapatuloy ito at nagkakaroon ng intensification ang dahil tumama na po ito sa ilang parte ng kalupaan natin, kaya nakakaranas ang malaking bahagi ng eastern sections ng Luzon at Visayas simula kahapon hanggang sa mga oras na ito ng mga pag-ulan dulot ng nasabing LPA. Base sa analysis, inaasahang tatawid po ito sa kalupaan ng Luzon at mahagip ang ilang bahagi ng northern at central Luzon, kasama na po dyan at Metro Manila, at inaasahang tatawid papunta sa western sections kung saan doon magkakaroon ng mas mataas na oportunidad yung LPA na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Kapag ito po ay nag-intensify sa loob ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Bagyong Jacinto. Ito na po ang ikasampung bagyo sa loob ng ating bansa sa taong 2025. Samantala, southwest monsoon naman po o habagat pa rin ang magdadala na maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat. Thank you. Nakalunok ako doon. Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, Northern Mindanao, Caraga at nalalabing bahagi ng Visayas. Magpapaulan naman ang LPA sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Silip naman tayo ngayon sa ating meron pala tayong weather advisory na inilabas sa Pag-asa kanina. Asahan po ang 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng eastern section ng Central at Southern Luzon. Buong Bicol Region ay uulanin din po sa araw na ito. Kasama na ang ilang parte ng Central Luzon tulad ng Bulacan. Kasama na ang Rizal, ang Occidental Mindoro, Antique at Palawan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Posible na naman po. Pakinggan ha, mga congressman, posible daw pong bumaha. Posibleng bumaha. So ano kayong gagawin natin dahil posibleng babaha na naman? Ah. Dapat lumabas yung Yes, Congressman. kanilang prinsipyo sa buhay. Anong prinsipyo? In every calamity, there's an opportunity. And you wanna know what the opportunity is called? Yes. Subsidy. Yeah. Diba? Patay tayo dyan. Sa ating pong 3-day weather outlook, tignan natin ang magiging lagay ng panahon sa Luzon sa susunod 3 araw. Baguio City, 3 magkakasunod na araw na malalakas na kulog at kidlat. 16 hanggang 23 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura, habang sa may Legazpi City sa Albay, may chance ng pagsikat ng araw bukas pero hindi po ito gaanong tatagal dahil prevailing pa rin po ang mga pag-ulan. Pero sa Friday, asahan po ulit ang malalakas na thunderstorms. Sana yung mga ganyang kalakas na kidlat, sana Yes, Your Honor. walang tamaan. Siyempre, dapat maging safe, ano? Wag nang kidlat, bato na lang at tatama sa kanila. Alam mo, hindi pa natin pinag-uusapan yung pinanggalingan ni Presidente nung linggo. Ay. Yung rocknet cover nung mga dyan sa Benguet. Oo. Yes. Wala palang kakwenta-kwenta yan. 200 milyon pala ginastos nyo dyan. Bira kayo. Pati yung mismong cover nung ginastosan din pala ng DPWH yun. Tas ang ending, Wala rin. Oo. Kaya ngayon, baka hindi nyo pa nalalaman kailan ba yun? Nung linggo, nagkita na po si Presidente Bongbong at itong si Mayor Magalong sa Baguio. Kaya dumaan si Presidente dyan eh. Kaya ngayon, lahat ho nang nalalaman nitong si Mayor Magalong na naka-folder na kay President Bongbong na. naibigay yung folder. Naibigay na. Patay kayo dyan. Humanda na kayo dahil kayo'y nasumbong kay Pangulong Bongbong. Yan, tama. Literal, nasumbong kayo kay Pangulong Bongbong. Sa Naga City po, asahan natin ang maulan na Wednesday. May pagsikat ng araw sa Thursday. Pero malalakas ulit na thunderstorm ng Friday. 25 hanggang 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Huwag kayo magpakampante na porket may chance ng pagsikat ng araw ay magiging prevailing na po yan. Dahil ang mga weather systems na umiiral po sa ating bansa ngayon, karamihan o kadalasan puro mga pag-ulan po ang dala nito. Kaya magbaon ng inyong panangga sa ulan. Gaya ko, naka-jacket ako ngayon. Sunrise sunset tayo. Tumilaw kang manok. Kahit umuulan, 5:44 ng umaga, asahang lulubog ito. At tumakbo. Ano ba yung kickback? Di ba yung mga kabayan
yung sumisipa yan. Yan, sisipa minsan patalikod. Oh. Yun yung literal na kickback. Sunset po mamaya. Buhay na buhay yung kabayo. Siguro nakatanggap ng kickback yung kabayo. Yun. 6:12 ng gabi, lulubog ang araw. Kaya pala, ganun na lang ang parinig ng kabayo. Yan po muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Darrell Justin. Saka na ako magpapaalala kasi hindi mawari ang panahon. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Isang reminder lang po ito, mga kababayan, ano po, huwag pong matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po kayo ng sakit, ano po, dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka! Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Tama ba? Time check tayo, break tayo. Tama? Tama, break, no? Okay. 29 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Samantala, tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At ngayon tanggap po tayo ng isang report. PCSO nagsagawa ng medical at dental mission para sa mga veterano sa Gensan. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Nagtungo ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa General Santos City upang magsagawa ng medical at dental mission para sa mga veterano, retiradong sundalo at kanilang mga pamilya sa Lagao Gymnasium. Katuwang ng PCSO ang Philippine Veterans Affairs Office, Veterans Federation of the Philippines, Kampilan Peacekeepers Association Incorporated at lokal na pamahalaan ng Gensan. Pinangunahan ni na Dr. Ruel Aparato at Dr. Juliet Diaz ng PCSO Medical Team ang aktibidad na layong maghatid ng serbisyong pangkalusugan lalo na para sa mga senior citizens. Umabot sa 236 na pasyente ang nagpakonsulta at nakatanggap ng libreng gamot habang 16 naman ang sumailalim sa ECG na may kabuuang 252 na individual na natulungan. Nagpahayag ng pasasalamat si Attorney Brian James Cuevas, hepe ng Veterans Affairs Division at kinatawa ni Yusek Reynaldo Mapago ng PIVAO sa tulong at serbisyo ng PCSO. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. At ngayon, tuloy-tuloy mga balita at impormasyon na sa Ronda Pilipinas ngayon to. May makakausap po tayo dahil kanina pinag-usapan natin, paano ba pagka ho napatunayan na itong mga kandidato na nakaupo ngayon, pagka napatunayan na sila po'y tumanggap ng kontribusyon ng mga kumpanya o kaya mga individual, paano ba? Ano ba yung batas? Pagka nakatanggap sila ng kontribusyon para sa kanilang kampanya, ano ang implikasyon nito sa kanilang pagkakaupo? Pwede ba silang makasuhan? Pwede ba silang matanggal sa serbisyo? Dali buti ko lang itong ballpen. Napakaliit kasi ng braso mo eh. Yung nag-aabot ng ballpen ko ang liit ng braso kaya ako'y napa-extend. Tamang-tama, tayo po'y makakausap ng isang taga-COMELEC, spokesperson po siya ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laudianco. Attorney, magandang araw. Magandang araw po, Sir Dennis, at sa lahat po na taga-subaybay ng Ronda Pilipinas. Good morning po. Salamat po. Attorney, paliwanagan niyo po kami para kami po'y maliwanagan din Ano ho ba talaga ang sinasaad ng batas regarding po dito sa campaign contributions ng mga may kontrata sa gobyerno? Go ahead, Attorney. Opo. Una po sa lahat, yan po ay nakasaad sa ating Section 95 ng Omnibus Election Code. Pag tinignan niyo po yung letra niya, ang sinasabi po niya, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made
directly or indirectly by any of the following. So ito po ay pagbabawal sa pagbibigay ng campaign contribution. At nakalagay po sa letter C, natural and juridical person who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivision, instrumentality para po sa goods, services, or other public works or infrastructure. So ang unang-unang pinagbabawalan po ng batas ay yung kung contractor, whether yan ay tao o juridical entity. Okay. So yan po yung nakikita nating pagbabawal ng Section 95C. Okay. So, meron ho ba itong, totally bawal talaga. Ito po ay in cash or in kind or in services. Bawal po, attorney? Bawal po ang anumang uri ng contribution. Bawal po yan. Opo. Kung sakasakali po, yung unahin muna natin yung mga natalo. Kapag yung hindi nakaupo at hindi nanalo at hindi nakaupo, ano ho ang kanilang sagutin sa batas din eh? Pag titignan nyo po, walang distinction kung nanalo o natalo yung kandidato. Okay. Dahil po yung act ng pagbibigay na ipinagbabawal ng batas, yun po yung nalalabag. And by the way, diretsuhin na po natin. Ano po ang implication nito? Election offense po ito. Okay. Ang election offense po, ayon din sa ating Omnibus Election Code, may pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang pagkakasala niya. Ay, napakabigat naman pala, attorney. Attorney, napakabigat pala nung tama po. batas. At kasong kriminal po ito, hindi po ito simpleng kasong administratibo. Kasong kriminal po ito dahil may pagkakakulong po. Nako, paano ho ito? Kung sakasakali po during the hearing, sa bagay si Senate President Escudero umamin na. Paano ho ito, attorney? Tatandaan niyo po, ito po ang inaaral ng COMELEC. Hindi pa po namin sinasarado ang opinyon ng COMELEC dito at kasalukuyang inaaral. Dahil una nga po pinagbabawalan ay yung pong pagbibigay. Yung pong pagdating po sa pagtanggap ay hindi pa po tayo umaabot dyan. Dahil po dun mismo sa Omnibus Election Code, medyo masalimuot din po ang pag-aaral dyan. Tandaan po natin, maari po kasing hindi naman siya directly. Ito po yung sinasabi ni Chairman Garcia. Hindi naman dahil sa may kontrata siya in person, yung pampansarili niya, personal. Or maari din naman po na sinasabi nga po na nung naibigay, hindi naman para doon sa nakapangalan yung contribution. Ang mabigat po kasi dito sa ating statements of contributions and expenditure, at ito nga po gusto ng COMELEC na maamyendahan na. Medyo unilateral po ang pagbibigay nito. Hindi naman po dinideclare doon sa SOSE yung korporasyon. Maari po at kadalasang nilalagay, businessman siya. Ganun po ang nakalagay dyan. At isa pang komplikasyon po niyan, dahil nga unilateral ito, galing lang doon sa nagdedeklara, maari nga po may pagkakataon na hindi dinideklara ang mga ganitong klaseng contribution. So napakaraming bagay po sana ang gustong maamyendahan ng COMELEC. Yan ay pag hindi dineklara. Pero kapag kayo po ang nakatuklas na meron pong campaign contributions na naganap at tinanggap po nung isang politiko, ano po ang pwede mangyari? Ito rin po ang sinasabi ni Chairman Garcia dito. Ito bang contribution na to ay binigay mismo ng entity na may kontrata o maari pong siya ay stockholder o maari po siya ay part owner na nung nagtapos po sila nung kanilang kontrata may sarili siyang pera regardless kung saan ang galing ito, sa kontrata sa gobyerno o hindi. Personal siyang nagbigay ng contribution dahil kaibigan, supporter o ano pa. Ito po isang bagay na inaaral po ng ating COMELEC ngayon. Ayun. Kasi pwedeng sabihin nung nakaupo na, ay hindi ko alam na nagbigay pala siya at ginawa niya yung mga bagay na yan. Hindi naka-report sa akin yan. Sa isang bagay po kasi kapag ito'y nadeklara sa inyong SOSE, practically tinanggap po ito. So medyo yung parte po na yan na hindi alam, medyo mahirap po yan. Pero tignan po natin, ito nga po bang contribution ay binigay in a personal capacity o yung capacity dahil dun kasama siya dun sa juridical entity na may kontrata. So ito po yung bagay na tinitignan po natin. Ang malinaw po kasi dito, kapag ito po ay nadeklara sa SOSE, practically ito po ay tinanggap na contribution, kaya po naisama. Paano po pag wala sa SOSE at inamin po nung politiko sa isa sa mga interviews niya o sa mga kwento niya, paano po yun, attorney? Yan po isang bagay na paglapag naman po doon sa ating mga rules sa SOSE. Okay. Dahil malinaw din po sa batas na lahat dapat ng contribution, lahat ng expenditure ay idinedeklara at nilalagay sa kanyang SOSE. So yun muna Hiwalay unang... pa po ito. Hiwalay pa pong paglabag ito. Opo. Oo, kailangan na... so, ibig sabihin, kahit na hindi ganun din yun, attorney, no? Pagka inamin niya or nasabi niya sa isang interview o naikwento niya sa isang kaibigan, ganun din yung epekto nun, attorney.
Tama po, bagamat ibang batas yung nalabag ng Omnibus Election Code, pare-pareho po itong tinatawag natin na election offenses po. Kapag ka napatunayan nyo na nagbigay at hindi niya nailagay doon sa SOSE, iba naman po ito, attorney. Ganun din po ang epekto. Election offense din po yan. Ang mabigat pa Okay. nga po ay maari pong maging reason para sa perpetual disqualification. Kung matatandaan niyo po siguro mga ilang eleksyon na nakaraan, Opo. may isang sikat na gobernador sa isang malaking lalawigan dito sa Southern Luzon. Tama. Ang dinisqualify ng COMELEC. Bakit? Dahil hindi siya nagsabi ng totoo dun sa kanyang SOSE. Meron siyang hindi sinama, meron pong binago na natuklasan ng COMELEC dahil po yung mismo media entity kung saan siya nagkaroon ng advertisement nagdedeklara ng totoo sa COMELEC. So dun sa pagkakapatunay na siya hindi nagsabi ng totoo sa SOSE, dineklara po namin siyang disqualified. Doon muna. So dalawang bagay, naintindihan ko na, attorney. So iba yung hindi niya inamin sa SOSE at iba rin yung tinanggap niya. Magkaibang kaso yun. Tama po. Tama po kayo. Halimbawa, iba po yung pagkakatanggap ng ipinagbabawal na contribution. Iba rin po yung pagbibigay ng mga mga pinagbabawal na contribution. Iba pa rin yung hindi pagsasabi ng totoo at hindi pagdedeklara sa SOSE. Yun hong sinasabi ninyo dun ho sa Laguna, isang politiko po na natanggal po dahil sa ginawa po na hindi po niya nilagay sa kanyang SOSE. Gaano katagal ho tumakbo yung kaso? Ay, mabilis po dahil po sa loob po nung taon din ang halalan. Siya ay dinisqualify at pinababa ng COMELEC at kami po ay nasustain ng Supreme Court dyan. Okay. So sa ngayon po, kapag ganito ang pangyayari at inumpisahan nyo yung investigasyon at may desisyon kayo agad, alis agad ang kumbaga disqualified agad siya, attorney, yung mismo nakaupo. Tama po, unless kami po ay i-restrain o papahintuin ng Supreme Court. Tandaan po natin, siguro po isang paglilinaw din, Sir Dennis. Sige po. Ito po ay ginagawa ng COMELEC hindi lang dahil may ingay. Hindi lang dahil ito po ay sikat yung issue. Regular po itong ginagawa ng COMELEC ng pag-iimbestiga at pagsusuri sa lahat ng SOSE. Nagkataon lang po siguro napakaingay ng issue ito, kaya po na-highlight at ang bagay nito. So ibig sabihin, attorney, napag-usapan lang ito. Pero kung tutusin, meron po kayong iniimbestigahan sa ngayon? Tama po yan. Opo, talagang tinitignan po namin yan. Ang tanging limitation lang po sa COMELEC kasi ay wala po kaming kopya ng lahat ng kontrata sa gobyerno. Isang bagay po yan na nais naming maamyendahan. Bagamat meron pong maaring puntahan ng COMELEC, napakahirap po na tatanungin every time. Kung kaya po sana magkaroon ng database dito para madali makuha ng COMELEC. Iyon. Ang inimbestigahan nyo po ay national at saka local positions. Tama po. Dahil nga po ito'y national, inuuna po namin sila dahil kaunti lamang po sila. At pangalawa po, inuuna po namin imbestigahan. Sabi nga po ni Chairman Garcia, yung 2022 elections. Dahil po merong 5-year prescriptive period, baka po lumampas, hindi na mahabol ng COMELEC kung sakali mang may makitang paglabag. Inuuna po namin yan. Oo nga, no? Lalo na pagka medyo hindi na nakaupo pagkatapos ng 2028, attorney. Tama po kayo dahil ayon po sa batas sa Omnibus Election Code, may 5 taon po mula sa pagkakatuklas nung pagkakakomit ng paglabag sa batas, maaring habulin ng COMELEC. Pag lumampas po dyan, nag-prescribe na po yung offense. So lahat ng kwento, lahat ng mga salita ngayon ay pwedeng tanggapin as ebidensya sa ngayon, attorney, sa totoo lang. Opo, sa lahat naman po, ganyan po ang ginagawa natin. Ibinabangga lang po namin sa hawak naming ebidensya. Iyon. Okay, malinaw. Attorney, maraming salamat po sa ibinigay niyong oras sa DWIC po. Isang karangalan po, mabuhay po kayo, Sir Dennis. Spokesperson po ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laujanco. Ronda Pilipinas! Ha? Ganun pala yun. So, paano yan, engineer? Pagka nagperso yan, may matitira pa ba dyan sa mga di ba? Alam niyo, sa totoo lang, yung tanong ko kanina, iba yung nagsinungaling siya sa SOSE at iba rin yung kanyang tinanggap. Magkaibang kaso po yun. Yung sinasabi ni attorney. So ibig sabihin, lahat ng magiging testimonya, lahat ng mga kwento ngayon, sa lahat ng mga hearing, naku, double jeopardy pa ginagawa ng mga senador. Baka mamaya, pati Congress, baka mabanggit ka na isa ka sa mga dinaanan nung lagayan, mabanggit ka pa na isa ka sa mga nabigyan ng campaign contribution. Ito mga may mga kontrata na ito sa gobyerno.
ay dapat pala talaga alam nyo mga kababayan, dapat hindi tayo dapat mapagod, ha. Huwag kayong magsasawa, ha. Lalong-lalo na doon sa mga netizen. Tayo naman nakapost sa social media, sa Facebook at saka YouTube. Baka meron kayong mga picture at saka mga video dyan na patunay, i-post na ninyo. Lahat yan ay i-assess po at i-check at titingnan po ng COMELEC. Okay? Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Baka pwede tayo mag-factor fake. Meron ba yung factor fake? Ano yung factor fake natin na pinag-uusapan regarding dun sa Pantawid? Ayan. Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung tinatawag na 4-piece. Nako, tatanggalin na ngayong katapusan ng Agosto. Totoo ba yan? Alamin natin kung fact or fake. Malaki ang naitutulong sa ating mga kababayang nakakaranas ng kahirapan ang programa ng pamahalaan na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece na inilunsad noong taong 2007 at na-institutionalized noong taong 2019. Bagamat marami nang natulungan ang nasabing programa, usap-usapan ngayon online na tatanggalin na ito sa katapusan ng buwan ng Agosto. May katotohanan ba ito? I-verify natin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, Fact or Fake. Kumalat sa social media ang isang umanong pahayag at umani na mahigit 1,000 shares sa Facebook. Ang account na nagpost nito na may humigit kumulang 17,000 followers ay nagpakilala bilang isang opisyal na nag-aanunsyo para sa lahat ng benepisyaryo ng 4-piece mula umano sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makikita sa nasabing post ang caption na 4-piece, tanggal na, huling payout ay sa August 2025. Ngunit base sa aming research, ang 4-piece ay isang programa na naitatag sa bisa ng batas, partikular na ang Republic Act No. 11310. Ibig sabihin, hindi ito maaaring alisin o buwagin ng hindi binabawi o pinapawalang bisa ang naturang batas. Dagdag pa rito, kasama pa rin ang programang pantulong sa pambansang budget para sa taong 2025 at panukalang budget para sa taong 2026. Kaya't ang napapabalitang tatanggalin na ang 4-piece program sa katapusan ng Agosto ay fake. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yun, 11 minuto pa bago mag-11 ng morning. That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. Para sa ating balitang sports game, winning layup ni Galoy naging susi ng Taguig. NBL ito, National Basketball League ng Taguig sa panalo nito kontra Pampanga. Finals na. Alamin natin ang report mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Makapigil hiningang sagupaan ang naganap sa Hangoni Gym sa Taguig. Sa huling ilang segundo ng Game 3 ng 2025 NBL Philippines Governors Cup Finals, gumawa ng clutch layup si Edsel Galoy na nagbaligtad ng laban at nagatid sa Taguig Generals ng panalo. Laban sa Tikas Kapampangan sa final score na 102-101. Katuwang ng game-winning layup ni Galoy, nagtala rin siya ng 20 points, 2 assists, 8 rebounds at isang steal. Sa huling 3 segundo ng laro, sinubukan pang isalba ni Lancer ka ng Kapampangan, ngunit bigo itong maipasok ang tira. Dahil sa panalo, hawak na ng Taguig ang 2-1 series lead sa best of 5 finals. Nakatakda naman sila sumubok tapusin ng serye sa Game 4 ngayong darating na Biyernes sa FEU Gym sa San Fernando, Pampanga. At yan ang aking sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Uy, si Claudine Barreto na ospital dahil sa depression. Alamin natin ang balita mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, muli na namang inatake ng depresyon si Claudine Barreto, dahilan para magdesisyon nito magpa-admit na sa ospital. Sa kanyang Instagram post, makikita si Claudine na nasa hospital bed kung saan nilagyan niya ang kanyang post ng caption na, "Yes, this is what depression looks like." Kasunod nito ang pakiusap niya sa mga netizen na huwag mang-judge ng tao dahil kailangan ng bawat isa ng understanding at compassion. Agad namang dinagsa ng suporta at well wishes ang naturang post ng aktres kung saan isa sa una nagpaabot ng well wishes si Vina Morales. Makikita rin nagkomento si Vilma Santos na nakasama ni Claudine sa pelikulang Anak kung saan tinawag pa siya nitong Baby Cloud at ipinakita ang suporta sa aktres. Sa comment ni Vilma, sinabi nito na always siyang nasa tabi ni Claudine at tomorrow umano is another day, sabay sabi nito ng I love you. At iyan aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Uy, ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tumangging i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery? Nako, bawal ito. May mga pagkakataon na kapag tayo ay namimili, basta na lamang natin kinukuha ang produkto at nakakalimutan nating tingnan ang expiry date nito. Pero paano kung sa pag-uwi mo lang napansin na expired ang binili mong produkto at ayaw itong i-refund ng tindahan na pinagbilhan mo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines na isang mandato para sa mga tindahan o establishmento na nagbebenta ng pagkain na siguraduhing hindi expired ang produkto na kanilang ibinebenta. Alinsunod sa batas, nararapat lamang na palitan ng tindahan o ibalik ang binayad ng mga mamimili para sa produktong hindi na dapat ibinebenta dahil maaari itong makasama sa kalusugan. Kung nakabili ng expired na pagkain, ang mamimili ay dapat dalhin ang expired na produkto sa grocery kasama ang resibo nito. Karapatan din ng mamimili na humingi ng refund o humingi ng kapalit na bagong produkto. Kung tumanggi na i-refund ang nabiling expired na produkto, maaring magreklamo sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o sa Local Consumer Protection Office sa inyong lugar. Kaya sa lahat ng negosyante sa food industry, dapat bukod sa quality ay kaligtasan ng mga customer ang inyong top priority. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo ba na bukod sa mga aso at pusa ay maaari makakuha ng rabies ang taong nakagat ng daga? Alamin natin, let's prove it. Talabak ang mga kaso ng rabies sa bansa, lalo na tuwing bakasyon. Pero anuman ang panahon, hindi ito maiiwasan dahil sa mga hayop na hindi bakunado ng anti-rabies. Pero totoo nga ba na bukod sa mga aso at pusa ay maaari rin makakuha ng rabies ang mga taong nakagat ng daga? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang common knowledge ng karamihan ay nakukuha ang virus na rabies sa kagat ng aso at kalmot ng pusa. Pero meron ding iilan na ang paniniwala ay magkakaroon sila ng rabies kapag nakagat sila ng daga. Pero sa isang episode ng Life Balance, nilinaw ng emergency medicine specialist na si Dr. Mark Austin Gawaran na ang mga daga ay walang rabies. Usually tinatanong nila, ang daga ba may rabies? Yan ang laging pinupunta sa ER. Pupunta sa ER, nakagat ng daga, tapos gusto nila magpa-anti-rabies. No? Fortunately, ang daga, mice, ang rats, they don't harbor the virus. No? Hindi nila nadadala ang rabies, no? So, usually, anti-tetanus ang binibigay natin kung kailangan para dun sa... Pero walang anti-rabies. Dagdag pa ni Dr. Gawaran, ang virus na rabies ay mga hayop ang pinupuntirya, partikular na ang mammals, at hindi ang mga tao. Bukod sa mga aso at pusa, carrier din ng rabies ang mga paniki, raccoons at skunks. Ang payo ni Dr. Gawaran, huwag ipagsawalang bahala ang kagat o kalmot ng hayop na rabies carrier. Mas mainam kung makakatanggap ng immunoglobulin ang pasyente within 48 hours habang kakailanganin namang balikan ng pasyente ang mga vaccine shots sa mga susunod na araw matapos makagat o makalmot. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day, pamilya ang lakas pero huwag kalimutan alagaan ang sarili.
Maraming salamat Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tagaan po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Santanor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga